7 years old lang siya. Ang top math professor ng MIT ay binigyan siya ng pinakamahirap na math problem na walang makasagot. Nakatayo si Mary sa harap ng pisara ng kalahating oras. Hindi pa rin maisip ang tamang sagot. Walang magawa ang guro. Tila hindi kasing mahusay ng sinabi ng lola si Mary. Maaari lamang kunin ni lola si Mary. Nagrereklamo sa mga tricks ng propesor. Pero biglang sinabi ni Mary. Nakalimutan niyang idagdag ang negative sign bago ang exponent. Kaya nagmali-mali na ang lahat. Walang solusyon para sa problemang ito. Mukhang hindi naman ganoon kaganda ang paaralang ito. Tama. Mali ang math problem ng propesor sa simula pa lang. Ang top math teacher ay talagang pinapahirapan ang 7-year-old na batang babae. Bumalik ulit sa classroom. Si Mary ay di lamang naitama ang pagkakamali. Mabilis at madaling nasolve ang tamang sagot. Natigilan ng propesor at natigilan on the spot. Itong problema ay nalilito sa kanya ng matagal. Ang mas ikina-curious niya ay, bakit di itinuro ni Mary na ito ay isang maling equation? Sabi ng tito ko huwag kong ay correct ang mas matanda kaysa sa akin. Dahil walang nagkakagusto sa isang smart ass. Hindi naisip ng propesor na siya mismo ang gumawa ng sarili niyang problema. Hindi akalain na si Mary ay napakahusay. Ito ay malapit na nauugnay sa kanyang unusual life experience. At ang kanyang mahusay na performance ay magbabago sa kanyang kapalaran. Siya si Mary. Lumaki siya kasama ang tiyuhin. Alam ni Frank ang special background niya. Kaya gusto niya mabuhay ng normal si Mary. Kaya ipinadala siya sa ordinaryong primary school. Di inaasahan na mangyaring mali sa first day of school. Nagtanong ang guro ng simple mathematical question. Agad na tanong ni Mary. 3 plus 3. Tama ba ang narinig ko? Ano klaseng paaralan ba talaga ito? Alam ng lahat ito ay 6. Medyo nagalit ang guro sa provocation ni Mary. Diretsong utusan si Mary na tumayo. Nagtanong ng ilang mas mahihirap na tanong. Masagot ni Mary ng ilang segundo. Medyo nagulat ang guro. Para ay preserve ang dignity ng isa. Direktang nagtanong ang guro na kahit siya ay hindi makasagot. Paano kung 57 by 135? Napabuntong hininga si Mary. Tila medyo nabahala ang tanong na ito sa kanya. Nakita ito ng guro at di na nagtanong pa. Tumalikod at magpatuloy sa klase. Pero nang lumingon siya, diretsyong sagot ni Mary. Ang sagot ay 7,675. Agad na kinuha ng guro ang calculator at magpindot-pindot. Tama talaga ang sagot. Kahit si Mary ay marunong magkalkula ng square roots. Ito ay lubos na ikinagulat ng guro. Anyayahan ng principal na obserbahan ang klase. Di inaasahan, nagtanong si Mary. Siya ba ang boss? Si Mrs. Davis ang ating principal. Okay, gusto kong tawagan mo si Frank. Nasunduin niya ako. Hindi nagtagal ay tinawag ng principal si Frank sa paaralan. Umaasa ang principal na ipadala si Mary sa school for gifted students. At mag-aral sa isang buong scholarship. Tinanggihan ni Frank ito nang di nag-iisip. Laking gulat ng principal dito. Ito ay opportunity na maraming pamilya ay di nang ahas isipin. Nag-imbestiga sila, nagulat matuklasan ang background ni Mary. Ang ina ni Mary ay naging isang Nobel-level top math genius. Ang buong pahina ay puno ng iba't ibang awards na kuha niya. Pero hindi alam kung bakit siya nagpakamatay 7 years ago. At ang tiyuhin na nagpalaki kay Mary ay hindi rin ordinaryo. Naging propesor ng filosofiya sa Manhattan College. Ngayon siya ay kumikita siya sa pag-aayos ng barko sa dock. Kahit na ang buhay ay may ilang mga wakas. Pero ang mathematical talent ni Mary ay di na overshadow. Tinuruan pa ni Frank si Mary tungkol sa nangyari ngayon. Huwag magmamayabang dahil lang sa mas marami kang alam kaysa sa iba. Huwag mag-contradict ng principal at guro. Kaya kinabukasan nung dumating si Mary sa school, nag-tone down siya. Di lang siya nagpakilala tulad ng ibang estudyante. Ipinakilala niya ang one-eyed orange cat niya sa bahay. Tuwang-tuwa ang guro nang makita ito. Di inaasahan sa bus papuntang school sa hapon. Nagkaproblema ulit si Mary. Isang batang lalaki ay nagdala ng handiwork niya. Maingat na sumakay sa bus. Pero sadyang natisod siya sa lupa ng isang senior student. Ang lahat ng effort ay nawasak sa lugar. Pinagtatawanan at pinahiya din ito. Agad namang tumayo si Mary na di nakatiis. Pero hindi nagsorry ang senior student. Iniinsulto pa niya si Mary. Pero paano ito matiis ni Mary? Kumuha siya ng libro at ibinato sa lalaki. Ang conflict ay nakakuha ng malaking atensyon. Hiniling ng guro kay Mary na aminin ang pagkakamali sa harap ng lahat. Sumunod lamang si Mary. Pero ang sinabi niya next ay napapabuild sa guro.
bago masira nila ito. Ang gawa ni Justin ay ang pinakamahusay. Walang makakalampas. Napakahusay na ginawa. Sige na. Akala na makikipagtalo pa si Mary. Pero hindi niya ginawa ito. Sa halip, nagpadala siya ng init sa batang nawalan ng homework sa simpleng puri. Matalino, makatarungan, at may mataas na EQ. Mas lalong na-curious ang guro. Sa medyo bayolenteng batang babae. Anong uri ng karanasan ang maaaring gumawa ni Mary na mas mahusay kaysa sa iba pang mga kapantay? Muli niyang nahanap ang tiyuhin ni Mary na si Frank. Sana malaman pa niya ang tungkol kay Mary. Kaya pala, ang ate ni Frank na si Diane buong buhay niya ay focus sa math problems dahil sa demanding na ina. Pero sumuko na ang nanay niya matapos siyang mabuntis. Dahil hindi ito bahagi ng plano ng kanilang ina. At ang tatay ni Mary ay mas hamak pa. Baka hindi niya alam na nag-e-exist si Mary. Iyon lang. Bilang uncle ni Mary kailangan responsibility niya palakihin si Mary. Nagkasama sila sa isang karaniwang at kahanga-hangang 7 taon. Kahit alam ni Frank ang extraordinary talents ni Mary, at masyadong interesado sa matematika. Pero ayaw ni Frank na maglaan siya ng kabataan sa puro pag-aaral lang. Sa bawat oras kukuha si Mary ng advanced math books. Pipilitin siya ni Frank maglaro sa labas. Sa ilalim ng sunset, ang dalawa ay nag-uusap palagi sa mga bagay. Tangkilikin ang kapayapaan at saya ng buhay. Ngunit ang gayong magandang buhay ay hindi nagtagal. Tuluyan na siyang nasira dahil sa isang babae. Ang taong ito ay ang ina ni Frank at ang lola ni Mary. Isa rin siyang top mathematician. Tinalikuran ng academic research nung naging nanay na siya. Inilagay ang lahat ng pag-asa sa kanyang anak. Ngunit namatay si Diane dahil sa matinding pressure. Simula noon, pinutol na ni Frank ang lahat ng relasyon sa kanya. At sa nakalipas na 7 taon ay hindi niya binibisita si Mary. Ang rason kung bakit siya nandito. Dahil nalaman niya na si Mary ay isang math genius. Dapat matupad ang expectations niya. Muli, inilagay niya ang tiwala sa kanyang apo. Para maging close siya sa apo. Agad na binigyan ng lola siya ng compliments. Hindi lamang mga maraming regalo. Binigyan pa siya ng brand new laptop. Siya ay tiyak na manalo ng kustodiya ni Mary. Ngunit bilang biyolohikal na anak, si Frank ay matagal na siyang nawalan ng pasensya sa ina. Tinanggihan siya na di nag-iisip. At medyo malakas ang ina at di lamang. Walang pinagsisihan sa pagkamatay ng anak. Tingin niya ang pagkamatay ni Diane ay sign ng cowardice. Naghiwalay ang dalawa. Pero hindi sumuko ang lola. Mabilis na dinala sa korte ang usapin. Unang sesyon ng korte. Ang abogado ng lola ay nagsimulang umatake ng agresibo. Na-frame si Frank para sa pagkuha kay Mary. Sinabi na may sapat siyang evidence na i-prove na ang current financial conditions ay di mapagbigyan si Mary ng magandang buhay. Kaya hiniling niya sa hukom na igawad ang kustodiya sa lola ni Mary. Tumugon sa akusasyon ng abogado. Di rin nagpakita ng kahinaan ang abogado ni Frank. Ilang salita ng understatement ay nalutas ang krisis. Ang tanging rason kung bakit naadpat ng client ko ang bata, dahil iyon ang final wish ng kapatid niya. Ang aking kliyente ay palaging tagapag-alaga niya. Your Honor, tungkol sa living environment, nakapunta na ako sa bahay nila. Wala pong problema, kung ang standards natin ay base sa pandidiri sa bugs ng northern friends natin. Siguro ay walang matitirang bata sa timog. Hindi mapigil ang mapangiti ng judge na nakarinig nito. Ito ang end ng first session ng korte. Nakuha ni Lola ang karapatang bisitahin si Mary. Ngunit si Frank pa rin ang legal na tagapag-alaga ni Mary. Pero dahil sa nangyari, nag-aalinlangan pa rin si Frank sa kanyang sarili. Di rin alam ang sariling wishful thinking. Mabigyan ba niya ng magandang buhay si Mary? Kumpara sa lola ni Mary, ang economic conditions nila ay magkaiba talaga. At ang lola ay hindi sumuko, kahit sa unang failure niya sa korte. Nag-apply siya sa korte para dalhin si Mary manirahan sa city for 2 days. Gusto niya makita ni Mary ang outside world, para magawa niya ang tamang pagpili. Kaya diretsong dinala ni Lola si Mary sa MIT. Sa dingding sa teaching building, merong 7 major problems sa math. Kung sino ang makasolve ng puzzle, ay qualified magkaroon ng portrait dito. Merong pagkakataon ang ina ni Mary para i-crack ang math problem. Ngunit siya ay duwag na piniling sumuko. Palihim na nagdesisyon si Mary siguraduhin isabit ang portrait niya dito sa future. Sinundan ni Mary ang lola sa 2 vacant na silid-aralan. Gusto ng lola ang math professor na bigyan ng problem si Mary para i-test ang talent niya. Tinignan ni Mary ang problema sa pisara at di ito nakasagot.
Ang problem na ito ay natigilan sa kanya. Walang magawa ang galit na lola kundi kunin si Mary. Galit siya na pinahirapan ng propesor si Mary. Bakit may napakahirap na problem sa simula? Pero sabi ni Mary, walang makakalutas sa problemang ito. Dahil ito ay orihinal na maling math problem. Hinatid ulit ni Lola si Mary sa classroom. Hindi lamang naitama ni Mary ang equation at mabilis niyang naisip ang tamang sagot. Natigilan ng propesor on the spot. Mas determinado si Lola dahil sa talent ni Mary. Kailangan niya mabawi ang kustodiya mula kay Frank. Pero para kay Mary, ang magulong lugar na iyon ang tahanan na pinakagusto niya. Si Frank ang pinakamamahal niyang kamag-anak. Huwag tingnan ang edad. Sa totoo lang, naintindihan niya. Agad, dumating ang second session sa korte. This time pinaghandaan ng husto ni Lola. Natagpuan niya ang biolohikal na ama ni Mary. At gumastos ng maraming pera para magkaroon ng agreement. Bilang biolohikal na ama ni Mary, may power siyang mag-appoint ng guardian ni Mary. Pero walang siyang karanasan bilang ama. Di niya rin matype ang full name ni Mary. Paano papayag ang judge na hayaan siya magdesisyon? Natigil muli ang trial. Pag-uwi ni Mary, nagkulong siya sa kwarto at umiyak. Ito ang first time makilala niya ang tunay na ama. Hindi niya maisip kung bakit gustong saktan siya ni Lola ng ganito. Bakit pumili ang ama na? Kilalanin siya lamang sa gayong mga sitwasyon. Nakakainis ba siya, ni hindi nga siya marunong magtanong ng direksyon? O kaya sundan kita? Ni ayaw niya akong tingnan. Kung gusto talaga siyang makita ng ama, di niya hahayaan ang araw na ito mangyari 7 years later. Para makalas ni Mary ang buhol sa puso. Dinala siya ni Frank sa ospital sa bayan. Umupo lang sa lobby ng ospital hanggang hating gabi. Walang nakakaalam kung bakit niya ginawa ito. Hanggang sa umiyak ang isang sanggol. Naunawaan ni Mary ang layunin ng kanyang tiyuhin. Dahil sa pagsilang ng bagong buhay, ang pamilya sa kabila ay nagyakapan at naghiyawan. Nahawa rin si Mary sa masayang kapaligirang ito at ngumiti. Nang makita ito ni Frank, sinabi niya kay Mary, "Ganito ang nangyari noong ipinanganak ka." Ganitong masaya. Oo, ganitong masaya. Sino ang lumabas para sabihin sa lahat ng oras na iyon? Ako yun lang. Unti-unting nabuksan ang buhol sa puso. Pero ang hindi niya alam, ang pinakamamahal niyang tito ay may sariling buhol sa puso. Patuloy ang labanan sa kustodiya. Sabi ng lawyer kay Frank, para sa isang bata, ang importante ay good living environment, at powerful education. At ngayon wala siyang stable na trabaho. Kahit malinis at maayos na kwarto ay hindi maibigay. Halatang mahirap bigyan si Mary ng magandang living kondisyon at future. Dahil sa sinabi ng abogado, hindi na nakaimik si Frank. Sa katunayan, ang mga problemang ito ay palaging isang buhol sa kanyang puso. Ang pinaka-inaalala niya ay ang ibaon niya ang talento ni Mary. Kaya tuluyan na siyang sumuko. Pumayag na ibigay si Mary sa ibang tao. Magdesisyon siya ulit pagdating ng 12 years old. Napakaganda ng buhay sa foster family. Mukhang mabait din ang adoptive parents. Hinayaan si Mary mag-alaga ng pusa. Binigyan pa siya ng pinapangarap niyang piano. Mula sa anumang punto, ito ang bagay na lugar para kay Mary. Sa araw na magpapalem, nagmamakaawa si Mary na huwag umalis si Frank. Kahit gaano pa siya katalented, di niya maintindihan bakit siya iiwan ng tito. Ngunit di pinansin ni Frank ang pag-iyak niya. Tumalikod at umalis sa foster home. "Huwag mo akong iwan." Tahimik lang na umiiyak si Frank nang bumalik siya sa sasakyan. Maghintay hanggang sa pagbisita bago humingi ng tawad kay Mary. Hanggang sa dumating siya para bisitahin siya. Pero sabi ng adoptive father ayaw siyang makita. Baka kailangan ni Mary ng oras. O baka lubusan siyang sinaktan ng kanyang tito. Sa huli, iniwan ni Frank ang regalo at umalis sa lugar. Makalipas ang ilang buwan, ang dating guro ni Mary ay nakakita ng balita na ang pusa ni Mary ay euthanized sa pet shelter. Pagkatapos ay sinabi niya kay Frank ito. Napagtanto niya kaagad na may mali. Nagmamadali siyang pumunta sa pet shelter at iniligtas ang pusa. Naaalala ang ina ay allergy sa mga pusa. Hulaan agad ni Frank, nakialam siguro ang ina sa foster home ni Mary. Naglabas siya ng misteryosong kahon mula sa bahay. Pumunta sa foster home kasama si Roberta. Pagbukas ng pinto, nakita niya si Mary ay pinalibutan ng mga propesor. Sa galit, ibinato niya ang isang booklet at inalis si Mary mula sa foster home. At nang makita ng nanay ko ang booklet, natigilan din siya.
Galit na si Mary sa kanyang tiyuhin. Nakagawa na sila ng kasunduan. Hindi iwanan ng isa't isa. Hinayaan ni Frank si Mary na sampalan siya. Niyakap siya at humingi ng tawad. Pinag-isipan niya ito ngayon. Nabuksan ang buhol sa puso nang makita niya si Mary ulit. Matapos ipaliwanag ang lahat, bumalik si Frank sa bahay ampunan. Nagpa siya na sabihin kay nanay ang matagal na sikreto. Nalutas na pala ng kapatid ni Frank ang world's difficult problem. Ngunit sinabi niya kay Frank, ang sagot ay dapat ibunyag sa mundo pagkatapos mamatay ang ina. Ito ang revenge niya sa ina. Para di matupad ng ina ang wish sa buong buhay niya. Walang imik ang ina nang marinig ito. Tingnan muli ang mga bakas ng luha sa mga manuskrito. Napagtanto kung gaano kagalit ang anak sa kanya. Sa wakas ay naunawaan niya kung gaano siya mali noon. Ito ay dahil sa pressure na ibinibigay niya sa anak. Nagdulot ng mga kahihinatnan na hindi na mababawi. Sa wakas na ayos na ang lahat. Sumuko ang lola sa custody case. Di na sinasadya ni Frank na pinigilan ang talento ni Mary. Ipinadala siya sa gifted school for high school students. Hayaan siyang makipaglaro sa ibang mga kapantay. Di niya nakakalimutang tulungan si Mary. Panatilihin ang innocence at childishness niya. Sa katunayan, ang lahat ng mga bata ay dapat na natatangi. Ang ilang mga bata ay maaaring magpakita ng mga talento na naiiba sa iba. Ngunit iyon ay dapat na regalo ng Diyos sa mga bata. Hindi para sa mga magulang. Ang huling bagay na dapat nating gawin ay kunin ang mga regalo ng mga bata bilang iyong sariling mga ari-arian. Kontrolin ang paglaki at kalooban. Hayaan maging kung ano ang gusto natin.